sa 2022, sa palagay ninyo, sino pagpipilian ninyong kandidato? Kung ang utak natin may dilawan, may ganito, may ganito. Sabi ko nga, ang pagpili ng mamumuno sa gobyerno, dapat hindi sa partido. Isang tabi mo kung anong partido siya. Dahil pagka namamartido ka, hindi ka nga makakapili ng tamang kandidato. Kasi tinitignan mo yung partido eh. Di ba? Hanggang doon na lang ba tayo sa partido? Hindi ba pwede na ang pipiliin nating mga maluklok sa pwesto, yung pong hindi na po manggagaling sa dilawan, hindi na manggagaling sa mga Marcos, sa mga Aquino? Hindi ba pwede yun? Ito ba habang panahon hanggang magunaw ang mundo, iikot na lang ang mundo sa pagpili ng kandidato? Kung hindi sa Marcos, sa Duterte. Tingnan niyo si Duterte, si Pangulong Digong nyo, ine-exploit yung dalawang partido. Hindi niyo ba alam? Pinagsasabong kayo. Pinaniniwala kayo. Ito masama. Kunyari ito kakampi. Pero ang hindi niyo alam, ang talagang isinusulong niyan, yung interest niya rin. Kaya yan sila Angel Locsin, dahil makapipinsala sila, sinisiraan na sila, ini-smear. Mga kaibigan, tinatakot. Yan ang ginagawa ngayon. Bakit? Masama ang layunin eh. Tapos yung masamang layunin, binibihisan ng kunyari ay mabuting hangarin. Hindi ba? Talagang pagpili ng dapat nating iboto, wala namang iba kung hindi yung yung ibatay natin sa sa anong tawag nito? Track record. Kung ano ang track record ng dapat nating iboto, mga kaibigan. Yun doon tayo dapat mag-concentrate. Kaya pagka hindi tayo nagbase ron, yun at yun din ang mangyayari sa atin. Pagka ang naupo, dilawan na naman, makikinabang na naman, dilawan din. Pagka nakaupo na sila at nakikinabang na yung dilawan, masama lahat ulit yung iba. Hindi ba pwedeng maging united ang Pilipino pagdating sa pagpili ng iboboto? Hindi ba tayo pwedeng matuto? Napipili tayo kung ano yung makabubuti sa lahat? Hindi na matatapos yan eh. Kailan natin tutuldukan? Yung issue ng Marcos, yung issue ng Aquino, nagiging ipokrito kayong lahat na ganun ang paniwala. Kunyari, galit kayo sa magnanakaw, galit kayo kay Marcos, pero bakit hindi kayo galit kay Erap? Yun ang masama eh. Pagka galit ka sa pagnanakaw, kay sino yung magnanakaw na yan? Dapat galit ka dyan. Hindi ba? Kasi kalaban yan ng interes ng mga mamamayan. Hindi yung pwedeng mamimili ka ng paborito mong magnanakaw. Di ba? Pagka paborito mo yung magnanakaw, okay sa'yo. Kahit magnakaw. Kalimutan natin yan. Dilawang ka eh, kasi pinagtatanggol mo si Vice President Leni Robredo. Hindi si Leni Robredo pinagtatanggol ko. Yung tama, yung katotohanan ang pinagtatanggol ko. Bakit? Hindi ba ang katotohanan siya nakaupong Vice President? Masama bang sabihin na siya ang duly constituted, duly elected Vice President? Siya yung pinroklama eh. Hindi ba?
E di siya yung Vice President, bakit mo sasabihin si Bongbong ang Presidente? Kung si Bongbong yung Vice President ngayon, at ganyan din ang ginagawa sa kanya, ay ganun din ang sasabihin ko. Sapagkat nandoon tayo sa kung ano yung tama. Sabi ko nga, yung tama, talagang tama yun. Kahit kailan tama yun. Yung mali, kahit kailan mali yun. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay hindi mo pwedeng baguhin. Hindi mababago ang katotohanan. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Yun po yun eh. Ha? Sana maging maliwanag sa inyo. Baka ang akala nung iba, como pinagtatanggol natin si Vice President Leni Robredo, dilawan ako. Hindi ho. Kung ano yung totoo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Marami magagalit sa akin, doon sa dilawan naman. Kasi, yung dating presidente si Marcos, sarili kong paniwala yun. Hindi ko kayo hinihikayat na maniwala kayo sa akin. May sarili kayong paniwala. Pero pagdating sa kunta, boboto tayo, sino ang dapat nating iboto? Dito ba tayo mamimili na lang? Hanggang kailan natin gagawin yun? Hindi natin tinutulungan ng bansa natin na magkaisa. Kung ako sa inyo, imposible lang kasing mangyari dahil sa ugali na ng tao ngayon eh. Alin, kung may kandidato na hindi identified sa mga Marcos, hindi identified sa mga Aquino, at hindi rin identified dito kay Presidente Digong nyo, hindi ako pipili dyan. Kung meron lamang. At sana meron. At kung meron man may kakayahan ba yun? Hindi rin iboboto eh. Yun ang malaking problema ng Pilipinas eh. Ha? At yung katangahan na yan, lumalaganap yan hanggang sa Amerika ngayon eh. Diba? Hindi na rin tumitingin sa track record eh. Partido na rin, mga kaibigan. Dapat tayong mga Pilipino, sa tagal, natuto na tayo sa kasaysayan. Di ba? Ba't si Jose Rizal ba may partido? Si Andres Bonifacio ba may partido? Ang sumira sa mga bayani natin, yung partido rin eh. Yan ang nakasira eh. Mga kaibigan eh. Yung mga politiko rin eh. Walang partido pagdating sa pagmamahal mo sa bayan. Kung mahal mo ang bansa mo, bakit ka mamamartido? Di ang titignan ko yung kakayahan ng isang tao na mamumuno. Dapat ang mamumuno ay hindi divisive. Ha? Kung ang isang mamumuno hindi divisive, hindi siya nanggaling sa, kahit pa siya nanggaling dyan kung matino na siya, di ba? Pag ako, panahon ko, walang dilawan-dilawan sa akin, walang Marcos sa akin, walang Duterte sa akin. Di ba? Ang pairali natin batas. Paanong iiral yung batas kung ganun tayo? Di ba? Kaya hindi sinisisi natin, madalas, walang katarungan, totoo yun. Bakit nangyayari yun? Kasi namamartido. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Huwag tayong mamartido, mga kaibigan. Ito na yung napala natin sa loob ng mahabang panahon. Dahil sa partido na yan. Ano ba yung partido? Di ba yan ang kasangkapan para makapagnakaw? Nakita ninyo yung mga
balimbing. Oh, dati Marcos, naging Cory. Oh, pagkatapos, kung sino nakaupo, yun ang partido nila. Wala naman totoong partido rito eh. Ang talagang partido, mabuti pa yung partido sa Amerika. Merong ano yun, may mga ideals yun. May mga party stand yun. Dito wala. Ang partido rito, ganito. Nasaan ang pork barrel? Eh di nandun sa speaker. Tatanungin ba nun, ano partido niyang speaker? Ha? Eh ano yan eh, Duterte-ning yan eh. Eh ano yan eh, digong nyo yan eh. Diyan tayo kasi nandyan ang labangan eh. Eh diyan tayo sasabsab eh. Di ba? Oh. Yun ang masama. Nakita ninyo? Baliwala. Yung pamamartido mo, baliwala. Pero kung ang botante marunong pumili base sa track record ng kandidato, pipili, mga kaibigan, hindi ka magkakamali. Di ba? Maaari tayong mabigo. Oh, kasi meron panahon na angkop yung ganitong kandidato. Siya ang hinahanap natin. Ngayon ba, ano ba ang dapat na maging katangian ng pipiliin natin? Nung nakaraan, yung rule of law eh. Yun ang sinasabi ko noon eh. Rule of law. Di ba yun naging battle cry ni Presidente Digongyo? Oh. Pero, nagkamali tayo. Nabigo tayo. Binigo tayo eh. Hindi na natin kasalanan yun. Pumili tayo ulit. Ano ngayon ang pipiliin natin? Dapat ang pipiliin natin ngayon, nakatuon tayo. Kung sino yung marunong magmahal sa bayan. Bigyan ko kayo example. May kakayahan lahat. Pero hindi iboboto eh. Kung tatakbong presidente. Oh. Halimbawa, si Justice Antonio Carpio. Yan ba meron ba makakapantay sa ano niyan? Sa mga nasa gobyerno ngayon? Sige nga. Sa mga kakandidato ngayon, may makakapantay ba sa kanya sa kanyang track record? Oh, wala eh. Sa kanyang kakayahan. Ang tanong, pag yan ba kumandidato, iboboto nyo? Hindi rin naman eh. Bakit? Walang kwarta eh. Oh, di ba? Mga kaibigan, sino pipiliin nyo? Ang dami pa naman ngayon pumupostura pero Manchurian candidate. Mga kaibigan. Mga nasa likod din ng China. Eh ito, hayag na hayag. Alam na alam natin. Lumalaban para sa interes ng bansang Pilipinas. Sino? Si Justice Carpio. Iboboto nyo ba? Hindi nyo rin iboboto eh. Marami ang hindi boboto sa kanya. Bakit? Eh hindi walang pera yan eh. Para gamitin sa kampanya eh. Oh, pero siya yung most qualified kung tutuusin ninyo. Eh sana nga, ito si Justice Carpio kahit hindi presidente, kahit sana senador, kung talagang sana maisipan niyang pumasok na rin sa politika. Kasi ganyan ang may qualification eh. Mga kaibigan eh. Unang-unang qualification eh. Ipinaglalaban ng bansang Pilipinas. At alam niya ang legal na pakikipaglaban para sa interes ng kanyang bansa at ng kanyang mamamayan. Ang problema, baka siya wala rin siyang balak eh. Hindi ba? Kasi alam niya ang mentality ng mga botante na pawang umaasa sa ibibigay sa kanila o kaya sa partido.
regardless kung anong partido samahan nila, yung mga politiko. Pero huwag kayo dun magbase ng pagboto. Magbase tayo ng pagboto sa kakayahan ng kandidato, hindi sa partido niya. Kasi yung partido, makinarya lang yan. Di ba? Makinarya lang yan para sa iyong pagtakbo, sa iyong kampanya. Dahil yan yung may mga tao di ba? May layering yan Oh, mga kaibigan. Baliwala yung partido. Ang maitutulong lang yan sa kandidato, maraming kakampanya sa kanya. From top to bottom. Di ba? Organize, yung organization. Pero, wag natin... Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Dapat sa pagpili natin ng kandidato, hindi pwede yung pwede na. Pwede na to. Di ba? Dapat hindi ganoon. Track record po tayo tumingin. Tingnan niyo itsura ng Senado natin ngayon. Senado pa ba yan? Mga kaibigan. Meron pa plano ngayon, di ba? Supreme Court, tanggalin na yung na-appoint sa nakaraang administrasyon. Anong klaseng ano yan? Kabaliwan yan. Kabaliwan na yan. Nababaliw na sa power. Sa kapangyarihan, mga kaibigan. Hindi na lasing. Baliw. Mga baliw. Si Jose Kulangot, Este Calida, mga kaibigan. Mukhang kulangot, di ba? Jose Kulangot, OSG. Dapat sa iyo, OMG. Ha? Oh my gosh. Station. Sipin mo, si Kulangot, labas daw ang salin ni Kwan, ni Justice Leonen. Paano? Para kakasuhan, patatanggal nila. Ba't di mo palalabas mo pala salin? Di lahat ng justice sabihin mo, labas nyo lahat yung salin nyo. Namimili Di ba? Pagkakampi nila, hindi pwede yung salin. Pwedeng hindi ilabas. Pag hindi nila kakampi, hindi nila kapanalig, hindi susunod sa katarantaduhan nila, kailangan maglabas ng salin. Ha? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung ginang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago, tanga, inutil, tarantado! Jose Kulangot. Labas daw ang salin ni ni Justice Marvic Leonen, mga kaibigan. Kasi na-appoint ito noong nakaraang administrasyon. Hindi pa na siya, napatalsik nila si Sereno dahil sa salin. Ba't si Presidente Duterte ay maglabas ng salin? Oh, di ba? Oh, salinin mo mukha mo. Ha? Mga kaibigan, di ba? Ay, sinasabi natin si Kowaran to. Gusto nito laging Kowaran to Ha? Dapat dito bakunahan na ito Bakunahan mo nga ng COVID yan. Si Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi.
Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,